Good morning. How is everyone? Nobody is feeling sick? Anong klaseng sick? Yung mga nasa likod. Lagi kayong nasa likod. Okay, dapat magpalit naman. Oo, nauubos yung oras sa kakakwento sa likod eh. Okay, so, community business. Aha. Let's start with be punctual. Sino yung hindi punctual? Tayo. Tumayo po yung hindi punctual. Na late pagbalik, na late sa pagpasok. Sino po yun? Late. Okay, tayo na. Okay, yung mga na late, no? Late for coming back from the break, from lunch, and coming back or coming in the morning. All right, sino pa ang hindi nagsasalita? Na may ginintuang boses pero itinatago. Nako, ayaw tumingin sa akin. Okay, sino ang pwedeng Aha. Good morning. Pangaralan po nila yung mga nalilate. Good morning, family. Mga ate at kuya, pang fourth day na po natin ngayon. So, nababasa po natin yung mga house rules sa harapan. Marami sa atin ang patuloy pa rin na nakaka-violate ng ating house rules. Siguro dahil nagkukulang tayo sa self-awareness or talagang hindi natin mapigilan yung sarili natin na mag-violate dito nang hindi natin napapansin. So ang payo ko sa bawat isa sa atin, patuloy nating i-observe ang self-awareness, maging aware tayo sa mga kilos natin, isipin natin kung makakatulong ba ito sa atin, sa ating trabaho, sa ating mga kasama. Lagi nating iisipin na nagiging productive ang trabaho ng isang tao kapag alam niyang i-manage ang kanyang oras. Yun lamang po, family. Maraming salamat. Okay, salamat sa magandang pangaral. No? Yun nga, di ba? Ang unang disiplina, yung pagiging punctual on time, no? Okay, so in general, karamihan naman sa inyo come on time. But meron pa rin na pa-late ba, no? It's about time management. Okay, sa trabaho natin dito, di ba, ang daming in-expect sa atin. Ito siguro ang isa sa mga highly demanding job, no? To be an addiction professional. It's one of the most demanding job. Ang dami mo kasi dapat gawin at ang dami mong dapat malaman. So, sa kadamihan ng ating responsibilidad, hindi natin magagampanan lahat yun kung hindi tayo marunong mag-manage ng oras natin, di ba? Yun, no? Yung maraming tao na marami silang naabot sa buhay kasi magaling sila mag-manage ng oras. Yan ang key. That's the key, you know? Um, almost like how does he do it, you know? Ang dami niyang responsibilidad pero nagagawa niya. The secret is time management. And you're not gonna be a good time manager unless you're punctual, you know? It's also time awareness. Time awareness, no? I know some people struggle with being aware of time. Where you're at and what's the moment, no? We get absorbed so much on what's going on in the here and now, and then we forget that
there are other things going on. So part of self-awareness is where you're at in time and what needs to happen next. Di ba? Okay, so ang susunod na ipupull up natin ay yung mga hindi nagpa-participate. Sino yun? No? Di ba? Active participation. Yung marami pa rin hindi natin naririnig yung gininto ang boses nila eh. Okay, so ang next pull up is sino yung hindi nagpa-participate? Masyado bang, nasa sarili niya lang. Sino po yon? Lack of participation. Wala. So lahat nagpa-participate. Sa tingin mo, no? Ano yun eh? Oo. Your own self-assessment. So sa tingin mo ba ay you're actively participating? So what does active participation mean? Listening, right? All the time. Yan, active participation yan. Pag ikaw nandito, actively talking to your neighbor, that's not active participation. You know that, right? Okay, so sino yon? Sino yung hindi pa nagpa-participate? Diba nagsishare ng mga thoughts nila? So, I'm sure ito na yung pang-apat na araw natin, di ba? In the last 3 days, I'm sure maraming na provoke ba sa inyong thoughts, no? Na ideas or anything na from the training na yun pala yun. Ba't hindi ko naintindihan yun? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Pero hindi naman nagtatanong. Di ba? Yung iba pinalalampasan sa isip. O kaya, tanong ko na lang yan sa kasamahan ko mamaya. No, that's not the way you do it. If there is something not clear, raise your hands and just ask the question. So I'm sure some of you just keep it to yourself, no? I don't know kung nahihiya or whatever the reason, that's not good. So, those of you who do not do that, na may tanong ka pala, hindi mo maliwanag, pero hindi ka nagtataas ng kamay. Sino yon? Tahimik lang. Okay? Meron tayong isa. Sino pa? Okay? Thank you, Perry. Okay, sino pa? Salamat. Ayan. Okay, so gusto ko makita naman yung marinig naman sa inyo, no? Hindi ko alam. Give us some feedback. I mean, not just me, but the rest of us. Ano yung naririnig nyo na it's new? Na, wow, hindi ko alam ito masyado. Can I ask some questions? I have some questions about it. Just ask, no? Okay, so, pangaralan po natin yung mga nagsitayo at naging honest or matapat. Doc, ikaw naman po. Good morning, family. Actually, Doc, guilty rin po ako dyan. Pero nagkakataon lang, Doc. At tumayo ka ng diretso. Sino ang deserving na magturo? Hindi ko alam kung deserving ba ako na magturo talaga, Doc. Kasi, sa akin kasi, paano ko ba yes po. Ako kasi hindi rin nagtatanong, Doc. Pero it's more of ako taking notes kung ano ba yung mga learnings na nakukuha ko po sa'yo. And then, tinitake note ko yun kung paano ko ba may improve namin as a group. Parang kumbaga after training, pinag-uusapan namin kung ano yung mga na-take note namin na makakapag-improve sa amin. So sa mga kasama ko po na nakatayo ngayon, siguro kung meron mga hindi clear sa atin, it's better siguro na magtanong tayo para mas malinawan tayo kung ano ba yung mga hindi klaro sa atin and mas magawa natin ng mas maayos yung mga kailangan natin gawin. Thank you po. Okay, salamat po. Maupo na po sila.
Okay, so ganito yun, di ba? I have sat in classrooms and conferences, and a lot of times, somebody would say something, like the speaker would say something, and then it just trigger, some thoughts in me. Ako, maganda yung idea na yan. Pero paano natin gagawin yun? Ganon, no? Di ba? Maganda nga siya, pero hindi niisip pa. Kaya ba natin gawin to? O paano natin implement it? Di ba, ganon ang question, no? So, hindi lang yung, okay, maganda yung idea. But, hanggang doon na lang yun. Kung hindi natin alam kung paano natin implement, posible ba? Is it viable? Yung idea na yun? Or, di ba, for you to ask those questions, makakatulong din sa iba kasi mag-iisip din sila, nga, paano natin gagawin yun? Di ba, maganda nga yung idea, but how are we gonna do it? So don't just leave it there. Na it's a nice idea. That's not the point, no? The point is, you understand the idea, you agree with it, it's a good idea, but what's the next step? How are we gonna do this? Hindi ko narinig sa inyo yun. No? Yung nga ganun tanong. Di ba? Otherwise, okay, natapos yung training, maraming learning, sabi, marami akong natutunan na bago. Hanggang doon na lang yun, walang mangyayari doon. Di ba? So, already, like in your mind right now, think of it, like actualize it already. Di ba? That's the best way to look at things. How do we actualize it? That's what I want from you guys. Yes, Gilbert. Good morning, family. Yun nga, tama nga naman yung sabi ni Doc. Kaya nga, we require you to make your learning application plan. So, every now and then, dapat may sinusulat kayo dyan kung ano yung mga plans na gagawin nyo in your section, and then put it into writing kasi at the end of our training, kailangan namin yan, and we will supervise yung pag-achieve nyo ng inyong mga plans. And we need, kailangan po namin ng output from you after this training. Thank you, Gilbert. Okay, so this is my take, no? Correct me if I'm wrong. You tried so hard to put in so many components in your treatment. I see that, no? So talking about MI, no? Relapse prevention, etc., etc., no? So, ang dami, no? But, ang tingin ko, no? In your effort to do that, una-una mayroon ka na, okay, ang platform ninyo, no? Yung TC. Tapos, you're trying to actually add components into it, right? So much. So, the question is, how are you gonna do all of those? Di ba? Kasi if you're going to do those things, you have to do it right. Sa ang filosofiya ko sa buhay, if I'm going to adapt something, I have to do it correctly and the best I can. Parang ang nangyayari, patsi-patsi. You do this, you do that. But meanwhile, you're not thinking, are you diluting the whole system? Right? Nadadilute yung system kasi kadami mong I like to cook. So I like to use cooking as a metaphor. Have you experienced na excited ka magluto ka, ang dami mo rekado, no? Lagay ka ng lagay, naku, may gulay, may karne, may seafood. Sa isip mo, naku, lalabas ito masarap, right? And then natapos yung pagluluto mo, isip mo, naku, nutritious, maraming lahok, mga quality ingredients. Pero nung kinain mo, hindi mo maintindihan anong lasa. No, hindi mo ma-describe, ano ba itong naluto ko? Okay, you understand? Nawala ba yung essence, no? It got lost in the mix. And then you forgot what it is you wanted to actually cook. All along, you just wanted